So hello mga kaibigan, ito na naman si Disipulo ni Cristo Province Life na bumabati sa inyo ng isang magandang buhay. So mga kaibigan, gusto kong i-share sa inyo ang isang diskarte na to, no? Ayan, kung nakikita ninyo mga kaibigan, yan po ay honey. Yan, nakalagay dito, raw honey, be well, be healthy. So, titesting natin ito o susubukan natin ito kung ito nga ay pure na honey. So, sa papaanong paraan natin masusubukan na tunay at totoo nga or legit yung honey na nabili ninyo sa mga grocery store o di kaya doon sa mga naglalako, no? At ibibigay ko sa inyo yung testing kung paano ito iti-test. Una, maglagay muna tayo dito kasi marami na ngayon na nagbebenta ng honey, no? Sa mga tabi-tabi, sa mga grocery, na hindi tayo nakakasigurado kung yun ay puro o peke. Yan. Itong honey na to ay nabili pa natin ito sa grocery store, no? Unang testing, maglalagay tayo dito sa ating kuko ng pulot na to. Ang totoong pulot, kahit taob mo siya, ganun, hindi tutulo yung kanyang honey. Mananatili siyang nakadikit din sa kuko natin. So, maglalagay tayo, no? Ayan. Tumulo. No? Kita nyo? Yan, tumulo. Nalaglag dito yung honey, oh. So, unang testing pa lang, alam natin na hindi ito tunay at ito ay may halo ng asukal. So, maglalagay tayo dito sa tissue. Ang totoong honey, hindi ma-absorb ng tissue yung kanyang pulot. Ibig sabihin, hindi siya kakalat sa tissue. Hindi siya mababasa. So, ito, pangalawang testing. Ayun, para siyang tubig. Oh. Tumatakbo pa. Ayan. Ibig sabihin, itong raw honey, be well, be healthy, hindi totoong honey. Of course, mayroon din po siyang honey, pero malaki yung halo niya na tubig at asukal. Yan. Ano pa yung testing na gagawin natin? Yung totoong honey, pag nilagay natin sa tubig, hindi kaagad siya natutunaw. Kahit alugin mo siya ng alugin, ng ganun, no? Hindi siya natutunaw na basta-basta. Ibig sabihin, yung pulot mananatili doon na nakatining, no? Hindi siya basta-basta kakalat. So, maglagay tayo sa tubig. Ayan, maingay ang mga motor dito sa amin, guys. Ayan. O, nakita nyo? Halos wala tayo nakitang honey, ha? Naglagay tayo ng honey dito, pero halos wala tayo nakita. O, ibig sabihin, humalo siya sa tubig. So, kakaunti yung content ng honey niya, ang dami niyang halo. So, talagang hindi totoo, hindi tunay, fake. Yan, wala halos tayo nakita. Ulitin natin. Kasi yung tubig ditong nilagay ko is mineral, just in case sumablay yung ating testing, hindi naman masasayang, pwedeng inumin. Ayan. Ikatlong testing natin to, no? Oh, wala.
O wala siya. Walang latak na napunta doon sa ilalim. So confirm, hindi totoo nga ito. Yan. Yung unang testing natin, di ba, dito sa kuko, maglagay kayo ng patak dyan. Yung totoong ngani, nananatili siyang nandyan. Pag iginano ninyo, itinaob ninyong ganon, hindi talaga siya tutulo. Yan totoong ngani. Ikalawang testing natin, pupunta tayo dito sa tissue paper. Dapat hindi ganito yung resulta. Nakaumpok lang siya dyan, hindi siya kakalat, hindi siya ma-absorb ng tissue. Yan yung totoong honey. And then sa third testing natin, dapat mananatili doon sa ilalim yung honey, yung patak, hindi siya kakalat. Pero ito halos wala tayo nakita. Wala talaga. And then, mayroon pa tayong testing na gagawin dito sa pagsindi ng posporo. Ganon. Ito kasi is komando. Yan. Ayan guys, oh. Ayaw siyang sumindi. Maaari din to sumindi siguro, pero matagal. Kasi na-absorb na yung ano. Wala talaga. Ayan, sumindi nga, pero matagal siyang sumindi. Sumindi rin naman siya, pero kasi ito guys, na ano, itong komando na ito, na posporo, kahit nababasa ito, lumalaban ito sa basa. Kahit nabasa siya, sumisindi siya, kaya matibay. Pero guys, yung hindi totoong ahani, mahirap mo siyang pasindihin. Pag nilagay mo, mahirap mo siyang pasindihin. Of course, sumisindi rin siya, pero matagal siya bago sumindi. So yan guys, yung tatlo, apat na testing natin. Mayroon pang testing dito na maglalagay ka guys ng ganitong tubig, tapos papatakan mo ng suka. Kapag ka bumula yung itong tubig, medyo bumula siya, ibig sabihin hindi siya totoong honey. Ang totoong honey, nakapermi lang siya kahit may suka, pero hindi siya bumubula. So maraming salamat guys sa inyong lahat. So panawagan natin dito sa raw honey, be well, be healthy. Sa ating pong testing, hindi kayo puro. May honey pero kaunti lang yung honey ninyo at marami sa inyong halo. At yung testing na panghuli, guys, pwede ninyong lasahan. Ang honey na totoo, mayroon siyang kakaiba na lasa na mahirap ipaliwanag, no? Kumbaga, hindi siya lasang asukal talaga. Kakaiba yung kanyang lasa na talagang malalasahan mo, talagang purong honey siya. Pero ito guys, nilasahan ko na ito kanina. Lasa siyang asukal na matamis. Masakit sa lalamunan. So, hindi po siya totoong purong honey. Malaki po yung kanyang halo. So, gano'n naman talaga guys kapag bumili kayo guys sa mga grocery, sa mga gilid-gilid. Of course, siyempre negosyo yan, para dumami, hahaluan nila. Yan. Malabnaw to guys, malabnaw. So maraming salamat sa inyong panonood ng aking video. Sana mayroon din kayong napulot, natutunan na kahit papano magamit din ninyo kung naghahanap kayo ng purong honey. Pwede nyo testingin o subukan yung ganitong mga ating mga testing, no, sa kanya. So maraming salamat muli sa inyo pong panonood ng aking video. At sana suportahan ninyo ang video ni Disipulo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget naman to like, to share, and to subscribe para marami pa tayong video na magagawa na katulad nito. So maraming salamat. God bless us all sa inyong lahat. At huwag kalimutan ang sabi ng ating Panginoong Jesus, no?
na kung tayo daw po ay napapagod na stress sa ating buhay, sabi niya doon sa Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are worry and carrying heavy laden, and I will give you rest." Hali kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So God bless us all.